Blessed morning everyone, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Faith and Life Ministry kay Pastor Fred Caslam, sa buong pamilya, sa lahat ng mga members ng The Word God's Faith and Life Ministry, Luzon, Visayas, at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So, isa mapagpalang umaga po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Chupi Luyumo ng Bohol. Good morning. At kay Pastor Say Pinuti. So, good morning sa Cebu. At ganun din sa Claveria, ni kay Pastor Gio Caslam. Good morning sa Pastor, sa lahat ng mga members at sa kay Pastora Perla Catarata. So, good morning sa kanyang assistant. At kay Pastor Bernie Sinagunya ng Claveria, Mati. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain sa The Word God's Faith and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. At lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. Lahat ng mga viewers, subscriber ng The Word God's Faith and Life Ministry, good morning, good morning. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, good morning po sa ating lahat. So, tayo po ay manalangin upang mahanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, peace, unity, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Holy Spirit, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino mang makatune in ay may buhay at kapangyarihan. Thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness on high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinagapos ko kaya, tinatalian ko kaya, binabalik ko kaya sa hadis na yung pinanggalingan. Your defeated enemies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak na ang sino mo makatunin na may buhay at kapangyarihan. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So ano nga ba yung salita na pag-uusapan natin? Na pag-nilay-nilayan natin ngayon. So, how can we trust in God's provision? Paano tayo magtitiwala sa paglalaan ng Diyos? So, kailangan natin, una, have faith in His promises. Trust that God will take care of you. So, kailangan natin magtiwala. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanyang mga pangako. Magtiwala tayo na tayo pangangalagaan. Siya lang ang nagmamalasakit sa atin. Kaya't sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Philippians chapter 4, verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Because God is the source of provision. So siya'y tinitiyak niya sa atin na siya ang pinangangalagaan niya tayo. Ang bawat pangangailangan natin, hindi lamang sa material, kundi sa spiritual at emotional, because His riches are unlimited. Ang provision ng Diyos ay hindi nakabatay sa mga mapagkukunan sa lupa. Ngunit,
sa kanyang walang katapusan, kaluwalhatian at kapangyarihan. Dahil ang Panginoon Kristo lamang ang tanging daan para sa pagpapala. Kung wala kang tamang ugnayan sa Panginoon, hindi mo makakamtan ang mga pagpapala dahil ang lahat ng probisyon ay dumarating lamang sa pamamagitan ng tamang ugnayan natin sa Panginoon Kristo na siyang nakikipagkasundo sa atin sa Ama at nagbibigay sa atin ng daan sa kanyang mga pagpapala. Siya lamang ang tanging daan para sa ating pagpapala. Kaya nga, ano ang dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Kailangan natin na magtiwala lamang sa Diyos na siya ang magbibigay. Ano man ang sitwasyon, tapat ang Diyos na ibinibigay ang tunay na kailangan mo. Dahil sinasabi niya, dapat lamang tayong umasa sa kanyang kasaganaan, hindi sa ating sariling lakas. Huwag tayong mag-alala tungkol sa mga kakulangan. Ang mga yaman ng Diyos ay hindi nauubos, kaya dapat tayong magpasalamat sa kanyang mga pagpapala. Kilalanin ang bawat mabuting bagay ay nagmumula lamang sa kanya. Kaya nga't ito'y nagpapaalala, isang makapangyarihang paalala, na ang Diyos ang ating tunay na tagapagkaloob at ibinibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa kanyang perpektong paraan. Ano pa ang dapat nating tandaan? Seek first God's kingdoms. So kailangan unahin muna natin siya, ang kanyang kaharian. When we put God first, He provides all we need. So ipoprovide niya kung ano yung ating mga pangangailangan. Kaya't sinasabi niya sa Matthew 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Kaya dapat nating priority of God's kingdom. Na sinasabi niya, inuutusan tayo bilang mga mananampalataya na gawing ang paghahangad ng kaharian ng Diyos at sa ating kanyang katuwiran bilang pangunahing prioridad sa ating buhay. Nangangahulugan ito na tumuon sa pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at pagpapahalaga sa Diyos. Sa halip na maging abala sa material ng pangangailangan o alalahanin. Kaya nga't ito'y sinasabi na God's provision, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay lamang sa atin. Nangako ang Panginoon Kristo kung susundin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, ang lahat ng ating mga material na pangangailangan ay maaalagaan. Ibibigay sa atin. Ito yung kasunod tungkol sa hindi pag-alala sa pagkain, inumin, pananamit, na tinitiyak sa bawat mananampalataya na ibibigay ng Diyos ang bawat pangangailangan kung tayo magtitiwala at hahanapin muna natin siya. So kaya nga ito yung pagtitiwala sa mga mga pagkaayon sa mga prioridad na hinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na tumuon lamang sa espiritual na paglago at pagkakaayon sa kalooban ng Diyos na nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang bawat pangangailangan natin sa lupa. Kaya nga ito isang mahalagang alinuntunin ng pananampalataya kapag inaayon natin ang ating buhay sa mga layunin ng Diyos at hinahangad natin ang kanyang katuwiran, makakatiyak tayong aasikasuhin niya tayo at ang iba pa nating mga pangangailangan na ito'y nagpapaalala na magtiwala lamang sa halip na maubos ng mga pagkabalisa tungkol sa mga material na pangangailangan. Ano pa ang dapat nating dandaan? How can we trust in God's provision? Dahil siya ay maging mapagbigay. Kaya ito'y mapagbigay ay nagbubukas ng pinto para sa mga pagpapala ng Diyos. So kung tayo ay mapagbigay tulad ng Panginoong Kristo, na siya ay mapagbigay, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan, para sa ating tagumpay.
Kaya nga sinasabi niya sa Luke chapter 6 verse 38, "Give and it will be given to you, a good measure pressing down, shaken together and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." Sabi ng Panginoon, maging mapagbigay kayo. At kayo'y bibigyan, isang takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibubuhos sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong ginagamit ay susukatin sa inyo. So kaya nga ito ay tinuturo sa atin ang mga alintuntunin ng pagbubukas palad at kung paano pinagpala ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kusang loob. Ipinapaalala nito sa atin kapag nagbibigay tayo, sa pag-ibig man, kabaitan o kayamanan, sisiguraduhin ng Diyos na tatanggap tayo ng sagana bilang kapalit. Ano pa ang tinuturo sa atin? Pray and depend on God. So dapat tayo manalangin. Manalangin at umasa lamang sa Diyos na inaanyayahan niya tayo na hilingin sa Kanya ang ating mga kailangan. So kaya nga sinasabi, seek, ask, and knock. Ask, seek, and knock. So ibig sabihin sa Mateo 7 verse 7, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at makakatanggap, kumatok ka at pagbubuksan ng pinto. So ito yung sinasabi, God invite us to pray. So kailangan natin, we are encouraged to ask God boldly for what we need. So kailangan natin na tayo ay inaanyayahan tayo na manalangin, na hinihikayat tayong tanungin ang Diyos ng buong tapang kung ano ang kailangan natin. Kaya nga't sinasabi pa sa verse 8, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, ang naghahanap ay nakakatagpo, at ang kumakatok ay bubuksan ng pinto. Kaya nga ito'y sinasabi na ang patuloy na pananampalataya ay ginagantimpalaan. Ang paghahanap at pagkatok ay nangangailangan ng pagsisikap at pagtatyaga na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa oras ng Diyos. Kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, tumugon ang Diyos sa kanyang mga anak kapag nagtanong tayo ng may pananampalataya at ayon sa kanyang kalooban, sinasagot niya tayo. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating gawin sa ating buhay? Paano natin ito i-apply sa ating personal na pamumuhay? So kailangan natin na pray with confidence. Trust that God hear and answer prayer. Magtiwala lamang tayo na pinapakinggan tayo ng Diyos, sinasagot niya ang bawat panalangin natin. So yan ang sinasabi na dapat tayo ay hanapin muna natin ang kanyang kalooban. Kapag hinanap natin siya, makikita natin ang tunay na katuparan. At dapat huwag tayong sumuko. Patuloy na humingi, maghanap, kumatok, alam na ang oras ng Diyos ay perpekto. Kaya nga, ito'y nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang tumugon. Nais niyang lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya, magtiyaga at may pag-asa. So kaya nga tulad na lamang sa halimbawa ni Elijah, God's provision, nagbigay ang Diyos ng pagkain at langis na hindi nauubos para sa balo at sa kanyang anak dahil sa kanilang katapatan. Mababasa natin yan sa 1 King chapter 17 verse 8. At ang Panginoon ay dumating sa kanya. Verse 9, pumunta ka agad sa Saripta, sa riyon ng Sidon at manatili doon. Inutusan ko ang isang balo doon na magbigay sa iyo ng pagkain. So ito yung ang utos at provision ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Elijah na pumunta sa Saripta kung saan naghanda siya ng isang balo upang tustusan siya.
Sa kabila ng napakahirap na sitwasyon ng Balo, ang plano ng Diyos ay suportahan kapwa si Elijah at ang pamilya ng Balo sa pamamagitan ng mga mahimalang paraan. Kaya nga sa verse 10, sabi niya, sa gayon naparoon siya sa Sarepta, pagdating niya sa tarangkahan ng bayan, naroon ang isang balo na namumulot ng mga kahoy. Tinawag niya siya at tinanong, dalhan mo ba ako ng kaunting tubig at isang banga para mainom ko? Verse 11. Sabi niya sa verse 11, nang kukunin niya iyon, tinawag niya, at pakisuyo, dalhan mo ako ng isang pirasong tinapay. Sa verse 12, sumagot siya, buhay ang Panginoon mong Diyos, wala akong tinapay. Isang dakot lang na harina sa banga at kaunting mantika sa banga. Namumulot ako ng ilang patpat para maiuwi ko at ipaghain para sa aking sarili at sa aking anak upang makain namin ito at mamamatay. So kaya nga ito yung desperasyon ng byuda nang makita ni Elias ang balo, siya ay nasa desperadong kalagayan na inihahanda ang paniniwala niyang huling pagkain ng kanyang anak, na ito'y nagpapaalala ng kalubhaan ng tagtuyot at tagutom at ang kanyang kawalan ng pag-asa para sa hinaharap. So kaya nga sinasabi pa sa verse 13, sinabi sa kanya ni Elijah, huwag kang matakot, umuwi ka at nagawin mo ang sinasabi ko. Sinasabi mo, ngunit gumawa ka muna ng isang maliit na tinapay para sa akin, mula sa kung ano ang mayroon ka, at dalhin ito sa akin, at pagkatapos gumawa ka ng isang bagay para sa iyong sarili at sa iyong anak. Sa verse 14, sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ang Israel, ang banga ng harina ay hindi mauubos, at ang banga ng langis ay hindi matutuyo hanggang sa araw ng magpaulan si Yahweh sa lupain. So kaya nga ito yung sinasabi na katiyakan ni Elijah at ang himala. Si Elijah na nagtitiwala sa pangako ng Diyos ay nagsabi sa balo na huwag matakot at hiniling sa kanya na gumawa muna ng isang maliit na tinapay para sa kanya, na tinitiyak sa kanya na tinitiyak ng Diyos na ang kanyang harina at langis ay hindi mauubos hanggang matapos ang tagtuyot, na ito'y nangangailangan na ang balo na kumilos ng may pananampalataya na isinusuko ang kaunti na mayroon siya. So sa verse 15, umalis siya at ginawa ang sinabi ni Elijah, kaya't may pagkain araw-araw kay Elias at para sa babae at sa kanyang pamilya. Sa verse 16, sapagkat ang banga ng harina ay hindi naubos at ang banga ng langis ay hindi natuyo, ayon sa salita ng Panginoon na sinasalita sa pamamagitan ni Elijah. So ito yung sinasabi na ang katuparan ng pangako ng Diyos. So kapag nangako ang Diyos, gagawin niya ayon sa pagsunod natin. Kaya kung tayo ay nagtitiwala sa salita ng Diyos, gagawin niya. Mabibigyan ng kapangyarihan ang bawat salita ng Panginoon kapag tayo sumasampalataya. Tulad ng balo ay sumunod kay Elias at ang pangako ng Diyos ay natupad. So ang harina at langis ay hindi naubos, na nagbibigay ng sapat para kay Elijah at ng balo at sa kanyang anak araw-araw, na itinatampok nito ang himala ng katapatan ng Diyos at ng gantimpala na nagpagtitiwala sa kanyang salita. Amen. Praise the Lord. So yan ang magandang balita, na kapag tayo sumunod sa salita ng Panginoon, ang bawat pangako ng Diyos ay maisa sa katuparan sa bawat sumasampalataya. So ano pa yung sinasabi, ito'y isa makapangyarihang pananampalataya ng pagsunod at mahimalang paglaan ng Diyos na ipinapakita na kahit sa pinakadesperadong mga kalagayan, ang Diyos ay magbibigay ng paraan sa salungat na natural na mga inaasahan.
Kaya nga ang pagpayag ng balo na magtiwala kay Elijah, salita ni Elijah, sa kabila ng kanyang unang takot at pag-aalinlangan, ito ay humantong sa saganang paglalaan ng Diyos para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya nga bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo na manampalataya na magtiwala sa mga pangako ng Diyos kahit na tila malabo ang mga pangyayari at maging handang humakbang ng may pananampalataya na naniniwalang ibibigay ng Diyos ang bawat pangangailangan mo, pangangailangan nating lahat, pangangailangan ko, pangangailangan nating lahat. Sa mapagpalang umaga po sa ating million viewers, Doña Melissa Ligaspi at Doña Judith Panorde. So, good morning po sa mapagpalang umaga po. Kaya nga po, kung nais natin na ang Diyos ang magpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan, financial man ito, physical, emotional, spiritual, na pangangailangan, kailangan natin isuko natin sa Kanya. Magtiwala tayo sa paglalaan ng Diyos na Siya ang magpo-provide, Siya ang magbibigay. Kailangan natin na magtiwala sa mga pangako ng Diyos na Siya ang mangangalaga sa lahat ng ating mga pangangailangan. Yan ang dapat nating unang gawin para ibigay sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Lahat, kagalingan, spiritual, physical, financial, emotional, na pangangailangan Siya ang magpo-provide. Dahil Siya lamang ang nagmamalasakit sa atin. At kailangan natin na hanapin muna natin ang Kanyang katuwiran. Lagi tayo nagbabasa ng Biblia. Seek first God's kingdoms in His righteousness. So, kailangan natin upang tayo ay ang Diyos ang magpo-provide kung tayo'y magtitiwala sa Kanya. Dahil ito yung pangako ng Diyos na ibinibigay sa bawat mananampalataya, na bibigyan niya ng kapangyarihan ang bawat salita niya kapag pinaniniwalaan natin. Dahil Siya ay mapagbigay, kaya nga nasa atin kung tayo susunod, Siya ang magpo-provide. Dapat nakadepend lamang tayo sa Kanya. Umasa lamang tayo sa Kanya, manalangin, kumatok, magtanong, at hanapin natin Siya. So ito yung sinasabi, we encourage to ask God boldly what we need. So ang patuloy na pananampalataya ay ginagantimpalaan tayo. Ang paghahanap at pagkatok ay nangangailangan ng pagsisikap at pagtiyaga na nagpapakita ng ating pagtitiwala sa oras ng Diyos. So kaya dapat tayo ay magtiwala lamang na sasagutin tayo ng Diyos sa lahat ng oras. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa na tayo ay how can we trust in God's provision? So yan ang dapat nating tandaan. Yung lahat ng mga nabanggit salita ng Panginoon. So kaya nga ito yung pananampalataya na kailangan nating kumilos. Tulad ng balo, kahit na kakaunti ang kanyang natitirang harina at langis, nagtiwala siya sa salita ng Panginoon. Kaya sa buong taon ng tagtuyot, hindi siya nawalan dahil gumawa ng himala ang Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. So gagawa ng himala ang Diyos sa pamamaraan niya dahil sa ating pananampalataya. Hindi siya gagawa kung wala kang pananampalataya. So, iyan yung salita ng Diyos na dapat nating panghawakan. So, kaya kung nais po natin na tayo ay mananatili tayo na ang Diyos ang magpo-provide,
Ito lamang ang tanging paraan na tayo mapasailalim ng kanyang pamamahala. Siya ang ating tagapamahala ng ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo, anuman ang iyong katayuan, anuman ang iyong estado sa buhay, anuman ang relihiyon mo, kung susundin mo ang panalangin ito, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag. So kaya nga, maisa sa katuparan natin ang bawat salita sa pamamagitan ng pag-acknowledge natin sa Kanya at ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. So tayo manalangin, sundan natin ang panalangin ito, repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita, nagtitiwala ako, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi sinasadya mula pagkabata hanggang sa ngayon. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang pintuan ng aking buhay at inanyayahan kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning po sa ating lahat. So tayo po manalangin sa Ama, yes, Father God. In the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na kapag kami ay nagtitiwala, ikaw ang nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin na mananatili sa bawat puso namin upang laging nagtatagumpay ang bawat isa, ang bawat nananatili sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Salamat Ama sa pamamagitan ng Panginoon ay pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ang pag-ibig na walang pagkukulang sa bawat isa sa amin. Mga pagpapalang spiritual, financial na pagpapala, emotional na pagpapala, at physical na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa lahat ng mga connected sa The Word, God's Spirit and Life Ministry, San Isidro Homes, Cabuyao. Thank you, Father God. Anuman ang kanilang mga pangangailangan according to riches and glories of our Lord Jesus Christ, ikaw lamang nagsusupply. Salamat Ama sa pagsusupply, sa biyaya, kagalakan, kasiglahan at pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang aming mga mahal sa buhay, mga magulang, mga anak, mga kapatid sa pananampalataya. Salamat Ama sa mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan na mananatili hanggang sa iyong pagbabalik Ama ng Panginoon Kristo, hanggang sa kanyang pagbabalik. Thank you, Father God, na mananatili ang mga pagpapala sa bawat tahanan ng aking mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Kristo. Thank you, Father God, sa pagpapadala mo ng million soul dito sa ating gawain. I am willing to train and to make your disciple, Father God. Thank you, Father God. According to your words, kami ang naghahasik, ikaw ang nagpapatubo. Kaya salamat, Ama, sa mga bunga na pinadala mo rito sa pamamagitan ng paghahasik namin. Kaya salamat, Ama, na hindi kami mapapahiya. Thank you, Father God. Salamat, Ama, sa pagpapadala mo ng million soul dito sa ating gawain. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Ama, sa divine protection na magtrabaho, magnegosyo, mag-travel ang iyong mga anak. Salamat, Ama, sa safe and sound na lagi mo kaming iniingatan na hindi mapahamak. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa complete healing na natanggap ng mga tao ng Diyos right now, sa lahat ng nangangailangan ng healing right now. Thank you, Father God, according to your words, na aalisin mo ang sakit ng iyong bayan. Kaya salamat, Ama, na walang mananatiling may sakit sa iyong bayan dahil sa pamamagitan ng mga latay ng Panginoon Kristo,
natanggap ng aking mga kapatid ang complete healing mula ulo hanggang paa is normal. Thank you, Father God. You're the best. The great physician, Father. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, thank you, Father God, sa pamamagitan niya, walang mananatiling may sakit. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. All the glory and honor will be in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po nating gawain. God bless. Ingat po tayo.